Hinihiling ko na lahat ay tumayo. Binibining Roshila, maaari ka bang pumunta rito sa harapan at pangunahan ng ating panalangin? Amen. Magandang umaga, klase! Bago kayo umupo, ay tiyaking maayos ang inyong mga upuan at pulutin ng kalat sa silong nito. Kalihim, maaari mo bang sabihin kung sino ang lumiban sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Noong nakaraang araw ng klase ay ating tinalakay ang tungkol sa alamat. Sino ang maaaring makapagbahagi muli ng ating naging talakayan? Subukin mo nga, Ginoong Joshua. Mahusay, tunay ngang naunawaan mo ang ating naging talakayan noong nakaraang araw. Ngayon, bago tayo dumako sa ating magiging aralin sa araw na ito, ay may paparinig muna ako sa inyong kanta. Tukuyin nyo lamang, klase, kung ano ang nais iparating nito. Maliwanag ba, klase? Kung ganon, pisahan na natin. Ayan. Naunawaan nyo ba, klase, ang kanta? Kung ganon, batay sa inyong napakinggan, ano ang nais iparating ng mga bata sa kanta? Subukin mo nga, Binibining Kulo. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Sino pa ang maaaring magbigay ng kanyang kasagutan? Subukin mo nga, Binibining Solito. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Sino pa ang maaaring makapagbigay ng kanyang kasagutan? Subukin mo nga, Binibining Ventura. Tama, bigyan siya ng isang bagsak. Ngayon naman, klase, ano-ano ang mga karapatang pambata? Subukin mo nga, Ginoong Cambry. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Ang normal na buhay nga ng isang batang klase ay ang maglaro, mag-aral, at maranasan ang pag-aaruga ng isang magulang. Ngunit hindi may pagkakaila na sa kasalukuyan, klase, mayroong mga bata na sa murang edad pa lamang ay kinakailangan ng makipaglaban sa kahirapan. Meron yung mga nagtratrabaho na at meron yung mga namamalimos upang may makain lamang. Ang inyong napakinggan, klase, ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa maikling kwento na kung saan magmumulat sa atin na hindi madaling makipaglaban sa kahirapan. At ang maikling kwento nga ito ito, klase, ay pinamagatang Ang Mabangis na Lungsod ni Efren Abueg. Ngunit bago ang lahat, klase, ay may kaunting katanungan muna akong ipapasagot. Ito ay ang pagtukoy sa idiomatikong pahayag o matatalinghagang salita. Piliin lamang sa Hanay B ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang salita sa Hanay A. Pagkatapos nyo itong masagutan, ay magtatawag ako ng mag-aaral na siyang sasagot kung ano ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang salitaan. At isa pa ang mag-aaral na siya namang bubuo ng pangungusap gamit ang nasalungguhitang salitaan. Tandaan, klase, na bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang magawa ito. Kung kaya naman, maglabas ng papel at sagutan ang sumusunod. Tapos na ba, klase? Kung ganon, ay magtatawag na ako para sa unang pangungusap. Ano ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang talasalitaan? Subukin mo nga, Binibining Paklibar. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Binibining Galdones. Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Para naman sa ikalawang pangungusap, ano ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang talasalitaan? Subukin mo nga, Binibining Chok. Tama, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Binibining Corpus. Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Para naman sa ikatlong pangungusap, ano ang kasing kahulugan ng
nasalungguhitang talasalitaan. Subukin mo nga. Binibining Donato. Tumpak, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Ginoong Lasiste? Tama, bigyan siya ng isang bagsak. Para naman sa ika-4 na pangungusap, maaari mo bang sabihin kung ano ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang talasalitaan? Binibining Adriano? Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Ginoong Alindayo? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Para naman sa huling pangungusap, ano ang kasing kahulugan ng nasalungguhitang talasalitaan? Subukin mo nga. Binibining Corpus? Tumpak, bigyan siya ng isang bagsak. Maaari mo ba itong gamitin sa pangungusap? Binibining Eliptiko? Mahusay, bigyan siya ng isang bagsak. Ngayon naman klase, basahin natin ito ng sabay-sabay. Marurusing, maruruming, matitinag, magagalaw, bagol, barya, sakim, maramot, nakatunghay, nakatingin. Ilan lamang nga iyan klase sa matatalinghagang salita na matutukoy sa ating tatalakayin sa araw na ito. Gaya nga ng nabanggit ko kanina klase, ang mga karapatang pambata ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, ay nais kong pangkatin muna kayo sa dalawa. At kung mapapansin klase ay may mga nakalagay na kulay sa inyong mga upuan na nangangahulugang iyan ang inyong magiging grupo. Sa kanang bahagi ang kulay ng pula at sa kaliwang bahagi naman ang kulay ng asul. Nasa kanya-kanya na bang grupo ang lahat, klase? Mabuti kung ganun. Pakinggang mabuti lamang klase ang audio na aking ipaparinig, na kung saan ito nga ay ang maikling kwentong Ang Mabangis na Lungsod ni Efren Abweg. Pagkatapos nyo itong mapakinggan klase, ay magkakaroon kayo ng isang pangkatang gawain at magbibigay ako ng kaunting mga katanungan batay sa inyong napakinggan. Maliwanag ba klase? Kung ganon, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at pakinggan ng mabuti ang kwento na kung saan tumatalakay sa isang bata na sa murang edad pa lamang ay nakikipaglaban na sa kahirapan. Naunawaan niyo ba klase ang inyong napakinggan? Kung ganon, uulitin pa natin upang ito inyo pang mas lalong maunawaan. Ayan. Naunawaan niyo ba klase? Kung ganon, dumako na tayo sa inyong pangkatang gawain. Tukuyin niyo lamang klase ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento gamit sa pamamagitan ng cyclical na chart na katulad nito. Nakadepende sa inyong grupo klase kung ilang kahon ang inyong ilalagay. Basta't matukoy nyo lamang ang pagkasunod-sunod ng pangyayari. At upang magawa ito, ay narito ang inyong kartulina at panulat. Tandaan klase, nabibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang magawa ito. At kapag natapos na ang inyong 5 minuto, ay mangyaring idikit na rito sa harapan ang inyong mga nagawa. Maliwanag ba, klase? Kung ganon, ang 5 minuto nyo ay mag-uumpisa na. Ang 5 minuto nyo, klase, ay natapos na. Kung kaya naman mangyaring idikit na rito sa pisara ang inyong mga natapos.
At bago tayo dumako sa inyong pagpapaliwanag klase, ay mayroon akong dalawang kahon dito na naglalaman ng iba't ibang lungsod dito sa Pilipinas. At ang bawat isa sa inyo ay kailangang kumuha nito. Nakakuha na ba ang lahat, klase? Mabuti kung ganun. Dahil sa bawat city na inyong hawak ay may kamatch sa dalawang kahon na aking hawak. At kung sino ang aking mabunot sa kahon ay siyang magsasalaysay ng kwento na kanilang napakinggan para sa kanilang grupo. Maliwanag ba, klase? Kung gano'n ay umpisahan ko nang magbunot para sa kulay ng pula. Sino kaya ang maswerteng mabubunot? Ay si Dasmariñas City. Sino ang may hawak sa Dasmariñas City? Kung ganon, Binibining Solito, ikaw ang magsasalaysay ng inyong naging gawain. Maaari ka nang pumunta rito sa harapan at isalaysay ang pangyayari sa kwento. Ayan! Mahusay! Bigyan sila ng 3 bagsak. Para naman sa susunod na grupo, sa grupo ng asul, sino kaya ang maswerteng mabubunot? At ang aking nabunot ay Cebu City. Sino ang may hawak sa Cebu City? Ayan, kung ganon, si Binibining Roshila ang magsasalaysay para sa kanilang grupo. Maaari ka nang pumunta rito sa harapan at isalaysay ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ayan! Magaling! Bigyan sila ng 3 bagsak. Mahusay nyo nga ang nailahad, klase, ang pagkasunod-sunod na pangyayari sa kwento. Kung kaya naman, batid ko na naunawaan nyo na at napakinggan nyo na ng mabuti ang kwento ni Adong, na isang musmos na sa murang edad pa lamang ay nakikipaglaban na sa lansangan at sa kahirapan. Ngayon naman, klase, anong mga pangyayari sa kwento ang nangyayari pa rin sa kasalukuyan? At ang sasagot nito ay si Surigao City. Sino ang may hawak sa Surigao City? Kung ganon, si Binibining Eliptico ang sasagot. Uulitin ko ang katanungan. Anong pangyayari sa kwento ang nangyayari pa rin sa kasalukuyan? Tama! Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon naman, klase, ano ang nakikita ninyong kaugnayan nito sa ating lipunan? At ang sasagot nito ay sino naman kaya ang maswerteng mabubunot? Baguio City. Sino ang may hawak sa Baguio City? Kung ganon, si Binibining Sugitan. Uulitin ko ang katanungan. Ano ang makikita mong kaugnayan nito sa ating lipunan? Ayan, magaling! Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon naman, klase, maaari nyo bang ilarawan ang saloobin ni Adong sa kanyang nararanasan bilang isang musmos? At ang sasagot nito ay si Zamboanga City. Sino ang may hawak sa Zamboanga City? Si Binibining Bautista. Kung ganon, Binibining Bautista, uulitin ko ang katanungan. Maaari mo bang ilarawan ang saloobin ni Adong sa kanyang nararanasan bilang isang musmos? Mahusay! Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon naman, klase, gaano kahalaga para sa isang bata ang maranasan ang kanyang karapatan? At ang sasagot nito ay si Naga City. Sino ang may hawak sa Naga City? Si Ginoong Soriano. Uulitin ko ang katanungan.
Gaano ba kahalaga para sa isang bata ang maranasan ang kanyang karapatan? Magaling, bigyan siya ng isang bagsak. Ang tinalakay nga nating maikling kwento, klase na kung saan ito nga ay ang mabangis na lungsod ni Efren Abweg ay tumatalakay sa mga kaganapang nangyayari sa ating lipunan. Ang teoryang pampanitika na ating natalakay sa araw na ito ay ang teoryang realismo. Bakit nga ba teoryang realismo? Gaya nga ng inyong nabanggit, ito ay tungkol sa kahirapan, pagsasamantala sa mga mahihina gaya ni Adong, mga taong may malalamig na muka pero hindi naman lahat, at pakikipagsapalaran na makikita sa lipunan. Sa ibang salita klase, ang teoryang realismo ay hango sa totoong buhay na maaaring naranasan ng akda o di kaya na may napapansin niya sa kanyang lipunan. Naunawaan niyo ba klase ang ating tinalakay sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ngayon naman klase ay dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Ito ay pangkatang gawain kung kaya naman manatili lamang kayo sa inyong mga kagrupo. Para sa panuto ay kinakailangan nyo namang tukuyin ang mga katangian ng tauhan sa kwento. At sa pamamagitan klase ng concept map na katulad nito. At pagkatapos ay mamili kayo ng kinatawan na siyang magprepresenta ng inyong naging gawain. Tandaan klase na bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang matapos ito. At upang ito inyong magawa, ay bibigyan ko kayo ng kartulina at panulat. Maliwanag ba klase? Kung ganon, narito na ang inyong mga materyales. Ayan. At ang 5 minuto nyo ay mag-uumpisa na. Ang 5 minuto nyo nga klase ay natapos na, kung kaya naman mangyaring idikit na rito sa pisara ang inyong mga naging gawain. Ngayon klase, para sa grupo ng pula, maaari nang pumunta dito sa harapan ang inyong kinatawan at ipresenta ang inyong naging gawain. Ayan, mahusay, bigyan sila ng 3 bagsak. Para naman sa susunod na grupo, ang grupo ng asul. Ayan, magaling. Bigyan sila ng 3 bagsak. Ngayon naman klase, batay sa naging talakayan sa araw na ito, anong aral ang inyong napulot sa ating natalakay ngayong araw? Subukin mo nga. Binibining Cho. Mahusay, bigyan siya ng 1 bagsak. Sino pa ang maaaring magbigay ng kasagutan? Subukin mo nga. Ginoong Lasiste. Ayan, magaling. Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon naman klase, sa puntong ito, sinong maaaring maglahad ng ating natalakay ngayong araw? Subukin mo nga. Ginoong Zalun. Ayan, mahusay. Bigyan siya ng 1 bagsak. Ngayon nga klase, batid ko na naunawaan nyo na ang ating naging aralin. Kung kaya naman, maglabas kayo ng ballpen at sagutan ang papel na aking ibibigay. Piliin lamang ang tamang sagot at isulat ang tamang titik ng tamang sagot. Tapos na ba klase? Kung ganon ay atin na itong iwasto. Makipagpalitan na sa katabi. Yan. Number 1, nakipagpalitan na ba ang lahat? Kung ganon, atin ang iwasto. Number 1, D. 2, B. 3, A. 4, B. 5, B. 6, C. 7, B. 8, A. 9, D. 10, C. Kung tapos na itong iwasto klase ay
ipapunta na rito sa harapan. Bilang takdang aralin klase, ay basahin ang tulang Babang Luksa ni Deogracias Macapagal na makikita sa pahina 100 to 101. Maliwanag ba, klase? Kung ganon, paalam klase!